Introducing first, fighting under the blue corner, wearing a white, blue, and red. Official weight, 124.7 pounds. Professional record, a veteran of 17 victories, 12 defeats, with 10 of his victories coming by way of knockout. Proudly representing AG Boxing Gym, ladies and gentlemen, Junriel Ramonal. And his opponent across the ring, fighting under the red corner, wearing a red with black. Official weight, 127 pounds. Professional record, also a veteran of 9 victories. Only 6 defeats, with 6 of his big victories coming by way of knockout. Proudly representing Arcelius Boxing Gym, ladies and gentlemen, Melchor Roda. And to give instructions, here is referee Noel Haduka. Melchor Roda against Junriel Ramonal. Parang nanonood ako ng flashback because Junriel Ramonal is an OG dito sa Philippine boxing. So si Melchor Roda is a feel good story at and resurgent sa kanyang career. Malalaman natin kung kanino o sino ang mamamayani dito sa laban na to. Correct, Alvin. So ano to? Mga experience, ano? Imagine, JP, I first met Melchor Roda during his ALA Round number 1. boxing Tagal days. na. Oo, sa ALA siya Mga nagsimula. anong taon to? Hindi ko na maano. At yung Ramonal sa Haro Boxing Gym yon, sa binangonan ko yan nakilala. So, Rizal, ano? so medyo matagal-tagal na yung mga boksingerong yan. So yun napapanood ngayon ng mga audiences natin. White shorts with red and blue pattern, si Ramonal. Yes. And then si Melchor Roda naman yung nakapula. Oo. At merong MR dun sa harap ng kanyang shorts para hindi ka malito. Melchor Roda, MR. Ayan. And Melchor Roda is now Palmer. representing Arcelia's boxing stable from Delpan, Tondo, Manila. Oo. So kung may mga fans tayo dito na taga Tondo, ayan, meron kayong representation right now kay Melchor Roda. Actually, itong Ramonal nagkaroon na rin ng resurgence sa karir niya. Medyo tumamla ito bago pumunta sa Olivetti Boxing Gym, naging matagumpay sa Japan. So, bago ngayon bumalik siya ulit under sa different stable. Sa ano naman siya ngayon? AG. Oo. AG Boxing Gym. Siguro sa sarili kong pananaw, nagiging trainer siya dito sa AG, and then siyang ng blueprint ng mga pro din doon. Oo, doon. So win-win. Kasi he gets to do something for future ng boxing, and nakakatulong din sa kanya ngayon yung partnership nila ng AG para siya ipatuloy na makalaban pa rin. Actually, walang makakapantay sa experience eh. Yung personal experience mo, yun ang doon eh. Yun ang magbubuhat sa iyo. Siyempre, kailangan may skills ka rin, kailangan mag-work hard ka din. Pero yung experience na iba. itatawid sa iyo ng isang boxer na naging successful, and then ibibigay sa iyo yung knowledge, malaki yun. Well, actually, I agree dyan, Alvin. Lalo na sa mga viewers tsaka listeners natin right now, lagi ko sinasabi, ang mga knowledge, kaalaman ngayon, pwede mong i-YouTube, i-Google, i-chat GPT. Pero experience, kahit pigain mo yung internet, hindi mo mapipiga. Ibang experience. Kaya doon pumapasok, ba't nga ba mahalaga pa rin magkaroon ng coach tsaka ng mentor? Kasi yun ang hindi maibibigay ng internet experience. Tama. Pag tinalinuan mo, ganun talaga ang galawan. Pwede mong i-Google lahat ng gusto mong malaman, pero not eventually all. Kasi may mga hidden gem dyan sa bawat gym na sila lang ang nakakaalam. Hindi lahat sinusulat sa internet eh. At pinapakita sa video. That's why it's an advantage. And the first round. So first round po pa lang yan. And this is scheduled for 6 rounds. Courtesy of Fairtex, lapit lamang po kayo dyan sa Fairtex booth. Register lamang po to get a chance to win
souvenirs from us, please like and follow the official Facebook page, Fairtex Philippines, and on TikTok, PH Fairtex. Also, just look for Fairtex page on TikTok. Once again, ini-invite po namin lahat na mag-register lang po dyan sa booth ng Fairtex para po sa ating parapol for a chance to win souvenirs from us here. Thank you so much. Palapit na tayo ng palapit sa mga championship Oh, mga fight. championship Second fights. round. Itong mauunang championship natin yung if I'm not mistaken yung Raymond Poon ng Hong Kong at si Enrique Magsalin ay maglalaban for the vacant WBF Australasia flyweight title. At saka yung PBF light flyweight interim title na paglalabanan ni Jerry De Vera kalaban si Carl Jeffrey Basil. At syempre yung main event natin, Rex Cho versus Genesis Liberanza for the vacant IBF Asia Pan-Pacific Bantamweight title. Ayos, no? Showcase talaga ng mga Pilipinong boksingero at ng mga kaibigan natin sa Hong Kong. Actually, magandang way din para magtulungan yung dalawang should I say stable or promotion para magkaroon ng magagandang event. Hindi lang ngayon, sana magtuloy-tuloy. Kumbaga, tulungan lang kasi ang ultimate goal naman dyan na in the end is yung mga world titles. Yes, oo, So, definitely. kumbaga, yung tulungan na yan, sinasala lang natin sino ba yung top dog dito Oo. sa Asia. Sa Pilipinas versus Hong Kong right now. Yan ang malalaman natin maya-maya lamang. Pero ngayon, tutok tayo dito sa Tondo versus saan nga ba si AG yan si oo. Ramonal sa AG Boxing Gym. Nagkatinginan pa sila doon. Pero maganda dito, nakikinig sila. Tsaka very well experienced na yan, dalawang boksingerong yan. Di ba? Right now, the pace is slow down a little bit. Oo, pero tong dalawang fighters na to are capable of knocking you down in a one punch. Totoo. So, I will not be surprised kung ang isa sa kanila, pag nakatama ng maganda-ganda, Isang solid lang. Yeah. They are having fun dyan sa kanilang laban. Pero ultimately, ang boxing, it's either win, loss, or draw. Ayaw mo naman mapunta sa category ng loss just because of yung kapabayaan na sinasabi nila. Well, siguro para sa benefit din ng mga manonood natin, itong dalawa ay well experience lang. So ina-acknowledge lang nila yung pagiging professional nila. Kumbaga trabaho lang, no? Pero yun nga, tulad ng sinabi mo, Alvin, minsan delikado din yun. Kaya maganda listo rin. Tingnan natin sa mga susunod na round kung aangat na yung pacing. Heading to round number 3 of a scheduled 6-round affair, Melchor Roda, Junrel Ramonal. Roda is a record of 9-6 and 6 KO. Yung Ramonal, meron ng 17 laban 10 doon KO at merong 6 na draw. So kung usapang experience, si Ramonal, pero si Roda, tulad ng sinabi mo kanina, may power
Oo. May power. So, interesting yan. Kung ano yung mamamayagpag. Karanasan ba o power? Mukhang matalinghaga yung karanasan Oo. Medyo bibihira ako marinig ngayon Pero natutuwa ako sa mga ganong, should I say, salita natin Minsan talagang pag sinabing karanasan, talagang minsan mapapaupo ka, mapapakape kayo, and you will talk about everything under the sun. Oo. So, Tingnan natin kung ano nga doon sa dalawang nabanggit. we have the sighting of AJ Pasiones, who will be, his fight is rescheduled, and sana, hopefully he could still make it at 112. Kasi according to the report, medyo talagang drain na talaga siya. Drain siya. Oo. Hindi natin malaman because we are not expert on conditioning and paano pagbabawas ng timbang. But hopefully come few months time babalik si AJ Pasiones to defend his WBO Oriental flyweight title. We go Agree. back to the Ramonal versus Roda. yes. Oh, that nakapagpatama overhand. doon si Embalmer, kanan. At he is on the attack. Nakita mo partner, yung tibay nung Ramonal. Oo. An ordinary fighter Tumba na yun. caught by a very perfect punch by Roda. Tama ka, baka bumaksak Oo. na. Kaya nga kung hindi napapakinggan ng mga viewers or mga listeners natin ngayon, kaya nga tinawag na Embalmer si Roda. Oo. Oo. May dahilan po kung ba't yan ang kanyang ring name. Oh, that cut. He was cut. Ramonal was cut, I think. Oo. Oh, that upper did connect for Ramonal. Nakalusot dun si Ramonal. Alam mo, isang facet ni Ramonal, JP, matibay. Oo. Matibay talaga siya. Marami nang sumubok na patumbahin, pabaksakin siya. At almost 80% hindi nagtugumpay. So yung durability talaga nandun. And nakita mo itong suntok na tumama sa kanya Hindi biro. it was a perfectly executed straight. Pero medyo pinagpag niya lang ng konti. Nakuha pa nga niyan Ramonal magbiro Oo. So that alone speaks for yung durability ni Ramonal. Ngayon, pagka ikaw ay nanonood ng boxing, madali kasi admire yung mga patama. Pero paminsan hindi natin napapansin or nabibigyan ng papuri. Mahirap tumanggap na suntok. So yun yung pinakita sa atin ni Ramonal right now, yung tibay. Kaya right now, we're here sa fourth round. Fourth round of a schedule 6 round. Medyo mabagal ang pace. Mabagal ang pacing. Oo, mabagal ang pacing ng laban. But surely, hindi not lacking yung power. Tsaka entertainment. Oo. Siguro isang way din kung bakit pinagtagpo tong dalawang to. Para sukatin din si Roda kung gaano ka ba kalakas na ngayon. Because may resurgent nga sa career niya Why not test somebody as good as, or should I say, as a strong and powerful like Ramonal? Sige, subukan natin. Ramonal, Kasi medyo maganda rin ang pinapakita ngayon ng Arcillas. Recently, di ba, meron silang kampiyon. Oo. So basically, baka ganun din ang plano para kay Roda, Lito Badenas. Si Badenas, si Badas. Who capture the WBA Asia lightweight title, no?
Both fighters are still engaging. Ang ganda ng patama. Nako. Wow! Grabe yung mga patama ni Roda doon ah. Oh. Ang tibay talaga ni Ramonal. Parang may bakal lang Oo. mga panga ni Ramonal. Parang iron chin. Namamangha ako kasi the last time that I saw him, hindi ko alam kung tama ako, mali ko. I served me right. Dito yan lumaban, kinalaban niya si Pete Apolinar sa OPBF title. Ewan ko kung yun yung huling laban niya. Pero he was stopped by Apolinar doon sa laban na yun. Si Apolinar ang isa sa mga boxer na patigil talaga kay Ramonal. Yeah, tsaka yan yung isa sa mga hindi mo basta-basta matitrain eh. Oo. Yung yung punch resistance. Tsaka yung tibay. Oh, yung tibay. Hindi mo malaman yung tibay ng pangais. Paano mo bang mapatetrain yung kahit na magkaroon ka rin parang yung... Neck exercises, Oo. pero that doesn't guarantee Oo. na ma-endure mo pagka tinamaan ka ng maganda sa baba. Ito kasi, JP, makikita mo raw Raw. The fourth round. yung raw niyang, yung tibay niya ng raw, Oo. nakikita natin eh. So, Grabe. At least kung meron tayong ma-appreciate right now bukod dun sa mga pinapakita ni Roda na bitaw, Oo. kung paano rin to tinatanggap ni Ramonal. oh yes, Oo, definitely. Kung boxing fan ka, it's also amazing to see people on the receiving end and enduring yung ganong klase ng mga bitaw. Round number 5. Alam mo, partner, ang feel ko, nasa round 8 na tayo. Parang dito sa laban na to, sumobra yung tagal. Pero nasa round 5 pa tayo. Meron tayong mga ganong, meron tayong... Moments. feeling or feeling. moments, tama ka no? Parang, Fifth round. parang mapapatanong ka, round number 5 pa lang pala. Oo. Diba? So, Yun nga interesting sa boxing kasi depende kung sino maglalaban eh. Yun ang nagdidikta ng feeling ng laban. tama. So right now we're watching a fight na it's a bit slow pero it's an interesting fight. Oh, yeah. Kasi yung pinapanood natin ay mga experienced na professionals. Marami kang matututunan eh. Marami kang matututunan. Oo. Kung makikita nyo, medyo markado na yung mukha din ni Ramonal. Nag-gush din yung dugo. Kasi Saka ng pisngi. JP, one aspect sa experience ko, putukin kasi si Ramonal eh. So, marami sa mga laban niya, eventually, nahihinto. Dahil sa putok cut. eh. Oo, kaya putukin na siya yung wear and tear eh. So, etong laban na to, hindi kasama yun. Dahil may putok na rin siya eh. Oh. Kaya lang medyo yung severity nung cut, hindi pa. Oh, wow. Ang lakas nun. Galing kay Roda. Hindi ako nagkakamali. Yung kaliwa ni Roda, yung tumama, yung rear, isa na naman. Nakita mo yung right side. Nakita mo yung overhand na JP. Oo. Tsaka yung bato ni Roda, kasama yung katawan eh. Lalo na dun sa uli. Kaya minsan medyo hindi mo yung parang natatakot ka din because of the age factor and the wear and tear na ng Yes. isang boksingero bago tatamaan ng isang, sabi nila yung suntok na ayaw nilang matanggap Oo. na talagang nakasolido, medyo Delikado. oo. Tsaka imagine niyo yung kinukwento ngayon ni Alvin, this is a battle between 126 pounders. Oo. Pag sumuntok yan, hindi naman 126 yung marireceive mong puwersa. Oo. Kasi ensayado yung mga yan. Ita-times mo pa yon, do the math. Hindi ako magaling sa physics. Tsaka nag-rehydrate na yan. Sobrang lakas. Hindi na sila literal na 126. Hindi na 126 yan, rehydrated na yan. Meron akong strong possibility na umakyat na yan ng 140 pataas eh. Pwede. Yan dalawa eh, di ba? Kasi yung 126, kakain ng bigla yun. Di ba? So if you can imagine, pag nanonood ka minsan, yung mga nagba-viral na video, yung mga tapik-tapik lang na suntok, na tumutumba na yung mga casuals. Oo. Imaginein mo ito, dalawang pro, Oo. kondisyon, months in training,
ang bigat ng mga suntok na pinapakawalan yan. And in the 5th round, Fifth round, so last na po. After that round, Round 6 final na. round 6. Oh, round 6 na. So after this, I think if I'm not mistaken, yung Denmark Cobido naman against Robert Ronquillo. Magandang laban yan because Cobido once a peer man sa super flyweight tsaka sa flyweight ay sa bantamweight. Isa sa mga kinakatakutan niyan. Eventually nagkaroon siya ng strings of losses eh. So kaya ngayon he is making a comeback pero under Arcelia's Arcelia's boxing gym. Alam ko he is a native of Cagayan de Oro. Oh. Si CDO pala yan. Tama ba ako ng pagkakaalala? Parang seconds out. isa pang CDO na kakilala ko, Cagayan de Oro, si Aljum. Oh. 16th final round. Parang nabanggit niya kasi before, part siya ng Cagayan de Oro na amateur team. Isa pang magaling ngayon. Magaling din. Isa pang magaling ngayon, JP. I'm not biased pero I seen his career from his early days. The Phantom, John Vincent Panga is one of the best in the modern era na produkto ng Cagayan de Oro. Watch out for this boy. The Phantom, he is the WBF Asia Pacific super flyweight champion. And alam natin yung capability ng bata. So ako yung sa tingin ko lang darating sa world stage tong batang to. Sa sarili kong opinion. Naku, magandang binanggit mo kasi marami dito, syempre, ang dami nangyayari sa social media. Minsan hindi na naantabayanan eh. Oo. So hindi lang po si Pacquiao ang boxer natin. Oo, Madaming marami. magagaling. Although idol na idol talaga natin. Si Manny, the Pacman Pacquiao, marami pong magagaling dito. Kaya maganda, no? Napapanood natin sila, naririnig natin. At abangan natin, suportahan natin para mas dumami pa. Marami. Oo. Like AJ Pasiones, one of those. Talagang Pedro Inaabangan Taduran, Melvin Jerusalem. Marami. Kaya lang, minsan, JP, medyo nasasaktan ako pag yung mga casual fans na vlogger bago hahamunin mo yung world champion. Disrespect eh. Yun. Pare, ang hirap nung i-attain yung world champion bago parang just for the content. Parang, kahit naman lang nag-usap tayo, kunwari hamunin kita pero parang Hindi siya maganda. hindi maganda. Pero sige, I'm giving everybody a benefit of a doubt. Siyempre, baka mahirap ang buhay ngayon. Kailangan natin gawin 'yan. Okay, pero I think we must have that mutual respect dun sa mga fighters natin na naging world champion, current world champion at mga world rank ngayon. Agree, Alvin. Well, doon nga papasok, kahit ano pang antas mo sa buhay, doon papasok yung napakasimpleng salita pero mabigat. Integridad. Kasi 'di ba kahit anong pinagdaraanan mo right now, ano yung gusto mong ma-achieve, dapat binibigyan mo ng respeto yung kapwa mo. So, for me, again, tulad ng sinasabi mo, we don't want to judge. Pero a casual, naghahamon ka sa world champion is like you're trying to work for a company, starter position, and then nahamunin mo yung presidente. It's like that, So, ibig sabihin, we should give props dun sa pinaghirapan ng mga tao na yun. We don't try to put them down by, pero hindi siya magandang imahe para sa respetadong sport katulad ng boxing sa Pilipinas. Dapat itaas natin yung kalidad. End of the bell. Parang yan ang parang yan ang UKC promotion. pro and cons ng social media. Parang yan. Correct. So isa yun sa mga cons na malinaw. Pero ang nakikita nating pro na dapat pinapakita ng bawat isa, kay Ramonal tsaka kay Roda, yung respeto. 'Di ba? Kaya nga tinawag na professional eh. Kasi alam mo dapat yung profession mo. Ang profession mo ay hindi makipag-away. Ang profession mo ay to entertain people by way of boxing. Rick. So yun, going back lang, lalo na sa mga kabataan natin, sometimes madali madala ng hype. Pero yun yung sinasabi namin ni Alvin kanina na hindi mo makukuha yung tamang experience lahat sa internet.
So you want to be around mga magagandang role model Yes, para definitely. makaakto ka ng tama sa industriyang gusto mong pasukin. Definitely. Ang boxing sa history ng mundo ay isang respetadong sport. Ang pinaka natatandaan ko nga dyan lagi, Alvin, yung sinabi ni Nelson Mandela. Oo. Kasi dati alam ko nagbaboxing din yun Oo. Sabi niya, ang gusto niya daw sa boxing, egalitarian. Ibig sabihin, kahit nasang antas ka ng buhay, gustong-gusto niya yung sport na to kasi nile-level niya. O nile-level niya yung mga tao. Ladies and gentlemen, after 6 rounds of professional boxing, we will go to the scorecards. But before anything else, a round of applause for these two gladiators. Judges Jojo Llanera and Ver Abainza both scored it 59-55. Judge Elmer Costillas has it 60-54 for your winner by unanimous decision, Melchor Roda. Roda winning by unanimous decision You did. against a very, very game and veteran Junrel Ramonal.